Pero Bawal hindi mo pwedeng mag-walk out, sabihin, Oo, kahit bawal mag-walk na. Actually, kahit mag-walk out Natutuloy ka, nila. magdedesisyon pa Pag rin mag-walk out ang based depensa, on the talo rin evidence sila. presented. Oo. Kaya lang sinasabi ko kung ang palasyo ay kumbinsido ng pwede na i-convict, di ba? Article 2, convict nyo na. Kesa yung mamaya, haharap na naman yung ibang mga ayaw naman tanggapin na dahil wala, naglulubid kayo sa ebidensya eh. Wala nga Nagbabranch sa out article eh. of impeachment. Alam mo, hindi na depensa nga kumukontra eh. Presiding officer na, impeachment body na eh. Pero alam mo, napakalinaw kasi nung sinabi ni presiding officer Enrile, no? He put it in a way na napakasimple at kuha mo kaagad kung ano yung tinutumbok niya eh. Doon sa punto ng lahat, no, ng mga senator judges. Kasi sinasabi nga niya na parang Article 2 pa lang, hindi naman linaw eh. Tapos may mga iba pa. Kumbaga yung mismong presentation ng mga ebidensya, hindi nga malinaw as it is right now. So, napakagulo talaga. Kaya natatagalan. pa. Kaya daw Watak-watak parang mga waste tao yung eh. time Mahaba. ng mga senator judges. Kasi excuse kasi nila kasi, di ba, hasang-hasa yung depensa. Yung prosecution, Ay, hindi yun excuse. So parang bumabalik lang. Kumbaga back in the saddle. Hindi, Which is not an excuse. Ilang araw na nga hindi nga tumatayo yung mga taga-depensa si Henry. Samantala, ito kapuspusan naman po ang isinasagawang pag-iimbita ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang Grand Evangelical Mission o malakihang Bible study sa February 28. Regular daw ito isinasagawa sa mga lokal ng INC pero sa February 28 sa Quirino Grandstand ito idaraos para sa lahat ng kaanib sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Batay sa ulat ng ilang pahayagan, ang pagtitipon ay pagpapakita din umano ng suporta ng Iglesia kay Chief Justice Renato Corona tulad daw sa isang rally sa Korte Suprema na dinaluhan umano ng mga miyembro ng INC. Walang tugon ng INC kaugnay nito pero nakausap na umano ng palasyo ang pamunuan ng Iglesia tungkol dito. Kaya naman ang palasyo hindi na raw bibigyan pa ng kulay ang nakaambang pagtitipon ng INC. Itinanggi rin ng palasyo na pantapat sa pagtitipong ito ang paggunita naman sa anibersaryo ng EDSA Revolution sa People Power Monument sa February 25. Sa kabila po yan ng inilabas na memorandum ni Executive Secretary Paquito Ochoa na humihikayat sa mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa pagdiriwang. Nabigo kasi sila eh. Dahil pinadala silang emisaryo nung Monday night. At tuloy na yung Bible expedition na yan. Pero wala rin makakapigil kung magbibigay sila ng pahayag doon na para sa rule of law. Dahil nasa Bible din yun. Diba? Ganon din yun. Ngayon, yung sa 26 naman, nabigo yata sila na makakuha ng maraming bilang. Kasi nagbigay na sa atin ng commitment si Yusek Manolo Quezon na walang placards ng Corona resign kasi yun ang unang plano eh. Ito yung paggunita sa EDSA 1, kinalaman sa impeachment nun. Kaya abangan nyo yung 26 at 28. Kahit anong denial nila, magpapakita ng puwersa yan. Tapatan. Tapatan. Palakas. Samantala, bantay sarado ng mga polis ang Barangay Balete sa Tarlac City, partikular na ang 500 ektaryang bahagi ng Hacienda Luisita Incorporated na nabili ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Ito'y para masiguro hindi na maulit ang nangyaring tensyon noong Lunes nang pigilan ng mga magsasaka ng hacienda ang pagtatayo ng bakod sa lugar ng mga gwardya ng bangko. Ayon sa mga abogado na magsasaka na si Attorney Joel Pahilga, wala naman daw nasaktan sa tensyon, pero pinag-iisipan nilang magsampa ng reklamo dahil sa nangyari. Ang mga magsasaka naman nanindigang hindi lilisanin ang lugar. Ang RCBC hindi raw muna magbibigay ng komento hinggil sa nangyari. Ayon pa kay Attorney Pahilga, November 2004 daw nang mabili ng bangko ang lupain. 2011 naman daw ng pagtibay ng Korte Suprema ang legalidad ng bentahan, kasabay ng pagkapasura sa motion for reconsideration ng grupo ng magsasaka. Pero giit ng mga magsasaka, paso na raw ang conversion order ng nasabing lugar na isang agricultural land dahil hindi raw ito ginamit sa loob ng 5 taon. Base raw kasi sa conversion order ng Department of Agriculture, kapag hindi na-develop sa loob ng 5 taon ang nabiling lupa, muli itong magiging agricultural land. Doon sa nababagalan na bakit di pa pinamamahagi yung lupa na yan ng mga kamag-anak ng Pangulong Noy, hinihintay pa ho ng Pangulong Noy at ng kamag-anak niya na bayaran natin sila ng 10 bilyong piso. Ganun talaga yun. Para ipamigay yung lupa. So, buwis ng bayan, babayad mo sa... Imbis na yung lupa ipamamahagi mo sa tao, buwis pa natin ang pambabayad sa kanila. 10 billion pesos. Kahit may desisyon na yung Supreme May Court. pamigay. Nandun din sa desisyon yun. Yung 10 billion. Kasi kailangan, hindi naman pwede na yung may-ari ng lupa na lang basta lang ibigay yan.
Di ba? Kaya na pumasok sila sa Comprehensive Agrarian Reform eh. Dati ginawa parang botohan yan eh. Di ba? Stock option yan eh. Hindi daw pwede, sabi ng Supreme Court, dapat ipamahagi ang lupa. So, paano mo ipamamahagi ang lupa ng basta mo lang ibibigay? Nag-invest ka na rin yan. So, yung mga may-ari ng lupa, ang danyos din nila sa gobyerno ay 10 bilyong piso. Ang gobyerno ay Aquino. Di ba? Walang talo, walang katalo-talo. Tayo ang talo. Talo yung mga magsasaka nandyan. Dahil ang lino ng batas, ipamigay ang lupa. Ang problema nung sa batas na yun, sa realidad, aanin naman na magsasaka yung lupa kung wala naman silang kapital. traktora, Exactly. wala naman pantaba, walang punay, walang lahat. So nangyayari, na ibebenta nila pag tapos na yung panahon na binibigay ng batas na bawal ibenta to. Sa ibang balita naman, dahil high tide, bigong makita ng mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau yung umano po'y kumukulong tubig dyan po sa tabing dagat ng Barangay Look, Dumanhog, Cebu. Pero nang muli itong punta ng GMA News, nakitang bumubula nga yung tubig na parang isang bukal. At nang ito'y hawakan, maligamgam din ito eh. Ayon sa mga residente, natuklasan ang pagkulo ng tubig isang araw, matapos nga yung lindol noong February 6. Panawagan nila suriin ito mabuti at baka magdulot pa ng masamang epekto sa kalusugan ng tao ang pagkulo ng tubig sa kanilang lugar. Ayon naman sa FIWOX, maaaring pagbula sa dagat ay, o yung pagbula ng dagat ay sanhi ng gas tulad ng methane, lalo na kung nagkaroon ng paggalaw ng lupa tulad nitong huling paglindol. Dinalaw na rin po ng Mines and Geosciences Bureau ang sinkhole, ayan po, na natuklasan itong nakaraang linggo. Ang ilang residente nababahala rin, lalo nang sumibol din yung tubig sa ilalim ng hukay. Ayon po sa MGB, hindi pa nila masasabi kung lalong lalaki pa ang sinkhole dahil kulang sila ng instrumento. Git naman ng FIWOX, walang kinalaman ng sinkhole sa Dumanhog, sa sinasabing kumukulong tubig naman sa baybaying dagat nila. Magkaiba daw yun. May mga maraming sinkhole sa kakaibang Pilipinas. pangyayari na. Oo, no? Hindi mo Ngayon na talaga lang, maipaliwanag. parang ito na lang mga henerasyon natin ang Mga sinkhole din yun, oh. Wow. nakakaramdam. Sana maabutan pa ng mga anak natin na normal lahat. Oo, naman. Samantala, balitang abroad naman tayo, mahigit 200 aso ang nailigtas sa mga otoridad sa Italia matapos nilang masabat ang truck na nagdadala sa mga ito. Nakakulong ang mga asong pawang mga bata pa at mga pedigree puppy. Tinatayang nasa 230,000 euros o mahigit 13 million pesos ang halaga ng mga smuggled na tuta. Iniimbestigahan na ngayon ang 2 Italianong nagpuslit sa mga aso at lumabag sa mga batas ng Italy at European Union. Noong isang linggo, 272 aso ang nailigtas ng mga pulis doon. Ang cute ng mga asong yan. Talaga. Ano gagawin dyan? Bebenta? Ipupuslit para ibenta sa iba't iba sigurong mga lugar pa. Naku, ha? Ang cute-cute mo. Mahal yan, di ba? Mga breed na yan. Sa lungsod naman ng Ivrea, sa Italy, tampok ang kanilang traditional na Battle of the Oranges, kung saan todo costume pa ang mga sumasali at nakikibato ng orange. Ang ilan nga sa kanila nakasakay pa sa karwahe. 500 tonelada ng orange ang inaangkat pa ng kanilang lungsod para sa pistang ito. Ayon sa kanilang alamat na naging simula ng tradisyong ito, sinasabing sinisimbolo raw ng orange ang ulo ng isang malupit na pinuno na pinugutan doon noong ika-13 siglo. Binabato yung Binabato nila yung ulo ng pinunong Dahil cruel. sa Italy din naman nangyari yung smuggling ng mga aso, ilagay na lang nila yung dalawang smuggler dyan, tapos Pwede. sinupatuin. No, pero walang walang helmet. Walang helmet. Oh no, ang sakit pa rin So, yan. yan, it masakit looks so yan, ah. fun, ah. Tsaka kita mo yung puwersa ng kamay, galing pa talaga sa likod eh, diba? talagang Buwe-buwelo adventure. talaga eh. Pero sigurado akong pasa-pasa yun. Kasi ulo lang ang may takip eh. Yung katawan nila wala eh. Sa Malay atin mo, pala metal sheet tubig. yun. Sa Pilipinas, tubig. Yung San Tubig lang Juan. tayo. Pero yung tubig galing saan? Ayun Saan na to saan? nga. Fire truck naman. At saka meron Iba mga hindi. Meron ding iba na talagang pagka nagkakalasingan na ha, ingat din kasi iba na yung Exactly. Binabato. Binabato nilang tubig. May kasamang beer, may kasamang kung ano-ano na. Pulutan. Okay, narito na hilit panahon ni Laban Yuber. Love! Happy birthday ulit. Good morning! And maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin ngayon at kahapon. Patuloy pa rin. Pero ito na po, nako,
Mula po sa Pag-asa, meron pa rin po tayong tail end ng cold front. Yan po ay nasa extreme northern Luzon. Yan po yung pagtataboy ng mainit na hangin or ng mainit na hangin sa malamig na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Mindanao naman po makakaranas sa tinatawag nating easterly sa mga hangin na gagaling po sa silangan. Kaya naman po ang Northern Luzon at Mindanao, magkakaroon po ng maulap ng mga kalangitan o yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman po kasama na ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, may mga pulupulong pag-ulan din pong mararanasan. Ang ating pong sunrise, 6:17 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:02 ng hapon. Makakaranas pa rin po